para madagdagan ang supply ng petrolyo ng bansa. Kahit po sa Department of Energy, sa kabila ng kakulangan ng budget, tinatayang nasa 10 bilyong piso ang ilalabas ng gobyerno para matiyak na may nakaimbak tayong langis sa kabila ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. At sa ginawang estimate naman ng Energy Department, aabot sa 45 araw ang supply ng petrolyo ng Pilipinas na itinuturing na sapat upang matugunan ang kasulukuyang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Para sa detalye, live report mula kay Erlo Bringas. Erlo. Alex, sa kabila ng nagagambang maubos sa supply ng produktong petrolyo dito sa ating bansa, ay tiniyak ngayon at siniguro sa publiko, pinawi ang pangamba ng publiko ng Department of Energy na makakagawa agad sila ng paraan para madagdagan yung ating buffer stock ng langis. Sa kabila pa rin ng epekto niyan ng sigalot sa Middle East sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. Pero ang malaking tanong ng karamihan, Alex, hanggang saan ba aabot itong buffer stock na makukuha ng DOE para maipantustos sa buong bansa sa supply ng langis? Tiniyak ngayon ng Department of Energy na nananatiling sapat pa rin ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East na maaaring makaapekto sa global supply. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, may tinatayang aabot pa sa 45 days na oil supply ang Pilipinas na itinuturing na sapat upang matugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Ipinaliwanag din ni Garin na patuloy ang ginagawa ng ahensya para mapalakas ang buffer stocks ng langis sa kabila ng mga limitasyon sa importasyon at iba pang hamon sa pandaigdigang merkado. Tiniyak naman ng DOE na patuloy lang minomonitor ang development sa Middle East at nakahandang magpatupad ng mga kinakailangang hakbang para maiwasan ang posibleng kakulangan sa supply ng langis sa bansa. We are also working on trying to keep the supply also for the government to have a buffer. So, ito po yung inventory na natin ngayon. This is 45 days on average for the whole country, no? But if you go on product per product, there's gasoline. We have sufficient for gasoline at 53.14 days, diesel at 45.82 days, kerosene at 97.93 days, jet fuel at 38.62 days, and fuel oil at 61.49 and LPG at 23.51. Sa kabila niya, ninihayag ng ahensya ang kanilang pagsisika pa rin sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company na makasecure ng karagdagang langis na sasapat sa halos 1 linggong pangangailangan ng buong bansa. Tinatayang lalagpas na sa 10 bilyong piso ang kakailanganin para sa pagbili ng 1 milyong bariles ng langis na katumbas lamang ng halos 1 linggong supply. Despite the limitations, pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o 2 araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, hindi tayo maubusan ng fuel. So far po, manageable pa po yung supply natin. Nakakuha ng PNOC ng tinatayang 400,000 na bariles at nasang matatapos na sa loob ng linggo ang negosasyon para sa natitirang 600,000 na bariles. Ayon pa sa ahensya, gagawa pa sila ng iba pang paraan para makabili pa ng mas maraming buffer stock. It's very expensive, no? Sobrang mahal siya. But what eventually will happen is we sell also the buffer. Diba? So we can use the money to buy more also. So hopefully it stays at that amount lang, Alvin. Kasi we're not in the business naman to for retail of gas or to sell gas. We're just doing this for buffering. Pero if we need to order more, that's probably because we need to supply to the oil companies also. So umiikot-ikot lang siya.
Sa gayon, Alex, tiniyak naman ng DOE na sa kabila niyan ay meron pa ring matatag na supply ng langis ang bansa sa kabila ng mga posibleng banta. Pero patuloy din paghahanap doon nila ng buffer stock para masiguro na magiging sufficient pa rin ang supply sakaling lumala pang sitwasyon. Patuloy naman nagpaalala sa publiko ang DOE na kung may mga gasoline station na mananamantala ay agad na i-report sa kanila, kompletong lugar, at kung anong gasoline station yan, ang agad nilang magawan ng action, Alex. Okay, Erlo, batay doon sa pinakitang graphics ng Department of Energy, March 20, no, as of March 20, yung supply, kung 45 days, hanggang Abril lang yun. Paano yung Mayo, buwan ng Mayo? Alex, yun pa yung isa sa inaayos ngayon ng DOE, no? Bukod sa pakikipagnegosasyon sa mga posibleng mapagkunan ng supply, ay kanilang i-explore pa yung ibang mga paraan, posibleng makipag-ugnayan pa sila sa mga bansa sa Southeast Asian region para bumili ng another buffer stock at mapunan yung buwan ng Mayo. Pero kung magbabagong sitwasyon, Alex, naway magbago nga sana ang sitwasyon, ay baka makabalik na rin yung normal na pagkuha ng supply ng langis nitong mga oil companies at hindi na nga mahirapan din ang lahat sa mismong stock ng supply ng langis sa iba't ibang panigan ng bansa, Alex. Hindi, tanong ko, maraming wrong signals kasi. Sabi, aabutin daw ng Mayo ang supply. Pero kung i-compute mo doon sa kanilang pinakitang graphics, hanggang Abril nga lang yung supply na yan. So, ano ba talaga? Paiba-iba kasi ng announcement kung alam ng taong bayan na hanggang Mayo ang supply, okay pa. Medyo hindi pa tayo mangangarag doon. Pero kung Abril, next month na yun Alex, actually, parang yan lang yung pagsusukat ng Department of Energy, no? Kung hindi magiging saktulan yung sitwasyon natin sa kasalukuyan. Aabot pa yan ng 45 araw yung supply base yan sa kanilang pagtaya, no? Pero hanggat maaari ay gagawa na rin nila ng paraan na madagdagan pa yung ating buffer stock kasi hindi nila masabi rin, Alex, sa atin kung yung 45 days na yan ay masusunod pa yan o baka hindi lang 45 days abutin yung supply na yan or baka mas mababa pa dyan. Kaya hanggat maaari ay may mga kinakausap, nakikipag-negosasyon pa sila sa ibang mga bansa sa Southeast Asian region para makakuha ng another buffer stock na aabot pa ng ilang mga linggo at ilang mga buwan, Alex. Wala ba silang exact na sinabi, Erlo, kung sino yung mga kausap na nila? Dahil nga sa isang panayam yata kay Secretary Garin, nabanggit niya na meron nag-cancel ng order at yung mga bansang sinasabi niya, China, India, South Korea, Japan, nasa na yung proseso na kanila pakipag-usap doon sa mga bansang yun, sa mga counterpart niya. Meron bang government-to-government arrangement na para at least hindi sila patawa na mas malaking import na bayarin? Well, Alex, walang nabanggit about dyan si Secretary Garin, no? Pero ang isa sa ikinukonsidera din kasi sa kayon ay yung bilateral relationship ng kung sa mga bansa dito sa Southeast Asian region. So, nakikipagtulungan din ang bansa natin sa ASEAN countries para nang sa ganun ay kung halimbawa kung sino ang merong stock na sobra ay maring bilhin ng government at paikot-ikutin yon hanggang sa magkaroon tayo ng stable ng supply ng produktong petrolyo. Pero yung government to government na pag-uusap na Alex, isa rin yan sa kanilang titig na rin sa ngayon para nang sa ganun ay hindi tayo mamoblema at mangarag pa kung mauubos na talaga yung supply ng produktong petrolyo, Alex. Oo, kanina narinig ko si Senador Dante Marcoleta na meron siyang binabanggit na pwedeng pagkunan ng supply sa Malaysia, Petronas at maging dito sa Singapore. Ito ba ay nagawa na ba ng pakipag-usap? May communication na ba ang Department of Energy dun sa dalawang bansang yan?
Sa kayo no Alex, ongoing kanilang pag-communicate sa dalawang bansa na yan, no. So by next day o sa baka susunod na araw siguro ay magbibigay na rin ng update ang DOE sa pagkakaragdagan pang posibleng pagkunan ng buffer stock. Actually Alex, yung isa rin sa ikinukonsidera ng ilang organisasyon bakit hindi raw makipag-ugnayan pa sa China rin, no, kahit pa sabihin natin na medyo may hindi pagkakaunawaan yung bansa natin at yung bansang China, maaari din naman daw isang tabi na muna yon at alalahanin yung mismong bansa natin dahil kapag nagkaubusan mas malaking problema nga ang maaari nating maranasan, Alex. Okay, siguro panghuli, may nabanggit bang Department of Energy tungkol sa PNOC, Philippine National Oil Company? Anong may tutulong ng PNOC sa panahong ito? Alex, ang may tutulong lang sa kayo ng Philippine National Oil Company ay ma-secure yung buffer stock at mahikayat din yung mga oil company kung may alam pa silang mga pwedeng papagkunan ng supply ng produktong petrolyo hanggat maaari ay kanilang gagawin para nang sa ganun ay hindi tayo magkulang sa stock at maging tuloy-tuloy yan at hindi tayo magka-problema, Alex.